Isa sa pinaka-exciting na part ng pagpapagawa ng bahay. Unti-unti na talagang nagiging totoo dahil bibili na kami ng tiles para sa bahay nila mama. Nakarating nga kami dito sa Wilcon before 1 p.m. Ang bibilhin naming tiles ngayon ay para sa sala, CR at kusina. Alam na namin ng Daddy JP kung ano ang bibilhin pero nag-ikot-ikot na muna kami dito. Sinesave ko nga rin yung mga style ng tiles na nagugustuhan namin para babalikan na lang. Bale, ang napag-usapan namin ng Daddy JP ay white at gray. Pero yung sa sala, ang gusto namin ay ganitong style na 40 by 40. Nakalimutan ko, bibili nga rin pala kami ng para sa terrace at ang daming pagpipilian dito. Dito na nga kami nagtagal kaya naganap na muna kami ng pwedeng mag-assist sa amin. Kailangan din kasi naming malaman kung available ba yung tiles na mapipili namin. Sa terrace nga, ang hanap naming tiles ay yung hindi madulas. At inaalam din nga namin kung ilang pieces na lang ang available para makapag-decide na agad kami dito. Yung iba kasing tiles na napipili namin ay wala nang available at hindi na rin pwedeng makapag-order. Ito naman yung tiles na napili ko para sa kusina mga mare. Hindi nga ako makapag-decide kung bagay ba. Kaya si sir na nag-assist sa amin, pinagdikit yung tiles na napili namin para dun sa terrace at para sa kusina. Ito na nga ang napili namin at available din naman kung ilang pieces ang kailangan namin. Tapos, naganap na rin kami dito ng sink dahil kailangan na rin naming bumili. Stainless ang gusto ko para sa kusina nila mama at ito na nga ang napili namin ng Daddy JP. Nagdalawang isip pa nga ako dahil merong kamahalan. Pero kasama na pala doon ang chopping board at faucet. Ito na nga ang kinuha namin at nagpakuha na rin ng stock. Naganap na nga rin kami dito ng shower nila. Stainless lang din ang hanap namin dahil ayaw ko na ng itim. Na-experience na rin kasi namin sa bahay na magkaroon ng shower na itim at nagbabakbak lang rin. Kaya sa bahay nila mama, puro stainless ang bibilhin namin. Ang daming ang pagpipili ang shower dito. Dito na nga namin sa Wilcon bibilhin halos lahat ng kailangang gamit sa bahay. Subok na rin kasi namin dito. Yung mga binili kasi namin gamit dito para sa dream house noon ay hanggang ngayon buo pa rin. Dati kasi naganap pa ako kung saan makakamura pero ang ending mapapamura ka na lang talaga. Oo nga pala, naganap na rin kami dito ng lavatory at toilet. Hindi nga kami makapag-decide at mabuti na lang merong lumapit sa amin na staff nila. Ito ang inalok niya sa amin ay package na. Sa package ay kasama na ang faucet, soap dish at lagayan ng tissue. Tapos ito naman yung kasamang toilet, meron na ring bidet. Bago nga kami umuo, kinumpute ko muna kung magkano ba ang aabutin pagka isa-isang binili. At tama nga si ma'am, mas makakamura dito sa package. Kaya ito na nga ang kinuha namin at meron pang kasamang lavatory. Bali yung lavatory ay papatakpan ko na lang ng aluminum. At syempre, kailangan meron din silang salamin sa CR. Pero nagtanong nga ako dito kung meron ba silang salamin na meron ng lalagyanan ng toiletries na kasama. At meron nga kaya ito na ang napili namin. Tapos bumalik nga ulit kami dito sa mga tiles dahil hindi raw available yung isang napili namin. Dito talaga kami nagtagal sa tiles dahil ang hirap mamili. Isipin nyo, before 1 p.m. ay nandito na kami. Pero alas 4 na ay namimili pa rin kami ng tiles. Lalagyan nga pala namin ng accent ang CR nila mama. Kaya lang hindi nga ako makapag-decide kung maganda ba. Kinakabahan rin kasi ako baka hindi bumagay. Itong tiles nga ang gustong-gusto ko para pang accent sa CR nila. Pero hindi kami magkasundo ng Daddy JP. Kaya naman si sir ay nagsuggest sa amin na magpa-design na lang. Pinakisuyo ko ngang gawin kung okay ba ang ganitong style. Pero hindi ko nga nagustuhan. Kaya naganap kami ng tiles na kasing puti rin nito. Tapos pinadesign ko ulit. At ito na nga ang magiging itsura ng CR nila mama. Nagbayad na nga rin kami pagkatapos saka umuwi na rin. Salamat sa panonood! Ito na ang update sa ginagawang bahay nila mama. Magdadalawang buwan na nga rin itong ginagawa at malapit na ring matapos. Sa nakikita ko nga, next month na ang turnover nito. Mabilis din kasing gumawa ang mga nakuha ni Papa. Ito nga palang bahay nila ay kapatid ko ang nagplano. Engineer kasi ang kapatid ko kaya sa plano ay nakalibre na kami. Binibisita rin naman niya itong bahay pagka umuwi siya. Yung mga kailangan din bilhin ay sa kanya na ako nagtatanong kaya salamat. Unti-unti na ngang nabubuo itong bahay. At unti-unti na ring nauubos ang budget. 2 bedroom nga pala itong bahay tapos merong stockroom na maliit. Ito yung isang bedroom at nandito na rin sa gawin na to yung kanilang CR. Hindi pa nga lang tapos sa gawin na yan at lalagyan pa ng hollow blocks. Nakabili na nga rin pala kami ng toilet, lavatory, shower at tiles para dito. Kami lang ng Daddy JP ang namili ng mga ilalagay. Bale, ang ginawa namin ay halos katulad lang din doon sa bahay namin. Alam nyo ba na noong sinumulan itong bahay ay sakto namang nagtaasan ang mga materyales dahil sa krisis. Ang laki nga rin ng itinaas sa presyo kaya ang ibang materyales
aalis ay binili na rin namin agad. Ito nga pala ang kanilang sala. Bale, sala lang ito at walang kusina. Pero bala kong maglagay ng dining table sa banda na yan. Heto at ipapakita ko sa inyo ang kanilang magiging kusina. Nilagay nila ang kusina dito sa may likod. Merong pinto dito sa may living area papunta sa kanilang dirty kitchen. Ganito daw kasi ang gusto nila kaya sige, pagbigyan ang nais. Hindi pa ito tapos dahil ipapasara ko pa at papalagyan ng bubong. Maluwag-luwag na nga ang kanilang lutuan dito. Sa may bandang dulo naman ang kanilang laundry area. Dito na rin magsasampay ng damit nila at sabi ko nga ay magpagawa na rin ng fix na sampayan. Meron namang space sa may bakod dahil ito naman ang gagawing garden ni mama. Mahilig kasing magtanim ng gulay si mama at mag-alaga ng mga halaman. Alam kong excited na silang lumipat dito lalo na si mama. Bata pa lang kasi ako ay no permanent address na kami. Ilang bahay na ang nalipatan namin mula noon. Palagi din kaming binabaha noon. Kaya naman pagka bumabagyo ay madalas kaming nag-aakit ng mga gamit. Ngayon naman ay magkakaroon na sila ng sarili nilang bahay at hindi na binabaha dito. Dito naman pala ang kanilang garahe. Pero nakaplano din ito na paglalagyan ng aming sasakyan. Plano kasi naming bumili ng family car pagkatapos magawa nitong bahay. Pero hanggang plano pa lang mga mare. Basta't ang importanteng mahalaga, merong plano. Ipakita ko naman sa inyo ang kanilang magiging terrace. Maliit lang pero sakto na sa kanilang dalawa. Binisita ko nga lang ito ngayong araw dahil nagulat ako, nagpapalitada na pala sila. Noong huling sumilip kasi kami ng Daddy JP dito ay puro hollow blocks pa lang. Saglit na lang din yan gagawin at makakalipat na sila dito. Magiging magkapit-bahay na kami dahil malapit lang din ito sa aming dream house. Sa susunod ay makakapag from this to this na tayo. Ang susunod na update ay kapag naikabit na ang mga tiles. I-share ko rin sa inyo sa susunod kung magkano ang nagastos namin dito. Para magkaroon din ng idea ang mga gustong magpagawa ng bahay ngayon. Budget na budget din itong bahay nila mama at nakalista talaga kung magkano na ang nagagastos namin. Salamat sa panonood! Puntahan natin yung bahay nila mama dahil malapit nang matapos. Malapit na ring maubos. Walking distance lang naman ito sa amin. Kapitbahay lang namin sila. Ayan na! Tao po! Kasalukuyan silang gumagawa ngayon. Teka, pasok. Ito ang kanilang dirty kitchen. Ginagawa na rin yung countertop. Tapos ayun naman yung kanilang bar counter. Meron silang maliit na stock room dito. Lagayan ng mga kalat. Ayun si Papa, nakatingin. Tapos dito yung laundry area ni Mother. Dito siya maglalaba. Ayan, malaki-laki na ang kanyang labahan dito. Pagawa rin kami ng poso, so ito yung kanilang tubig. Ganito rin naman yung sa amin. Halos lahat ng mga tubig dito, poso na lang talaga. Ito nga pala yung kanilang dirty kitchen. Ganyan kalawak. Wow! Pakita natin ang garahe. Ito yung papa ko. Ayan o. Oh, di ba? Kamukha ko. Ito naman yung kanilang garahe. Dito ipapark yung kotse ni Papa. Tapos pasok tayo sa loob. Ipakita natin yung CR dahil ito yung unang tina-tiles. Ito ang kanilang CR. Tapos ito naman yung kanilang magiging sala. Sakto lang sa kanilang dalawang mag-asawa. Dito naman yung sofa. Pa-L shape. Tapos dito yung magiging TV. Pagpasok, yung kanilang kwarto na. Ito yung kanilang magiging master bedroom. Pagka gusto nilang magmuni-muni, tambay lang sila dito sa bintana. Ayan. Dalawang kwarto. Ito yung kabila. Ito yung isang kwarto. Inaayos na rin nila. Paglabas, ang kanilang terrace. Ayan na. Malapit nang matapos. Alis na rin kami. Pinakita ko lang sa inyo kasi aalis na rin kami, kaya nga ako nakaganito. Get up na get up, oh. Bibili kami ng tiles, stove, tsaka mga ibang gamit dito kasi kulang pa yung tiles na nabili namin sa CR. May kwento pala itong lupa na to. Yung lupa na to ay nasa 398 square meter nga pala. Noon pa ito inaalok sa amin, kaya lang hindi ko nakuha kasi kasabayan nung nagpapagawa ng negosyo namin. Meron nang nakabili na isa. So, pinahati nila. Dapat nasa 898 square meter to. Kaso, pinahati nga nila ginawang 500 tapos 398. May nakabili na.
Tapos, binenta ulit. So, para sa amin talaga siya. Para kila mama at papa pala. So, ayun. Masaya kasi meron na silang bahay. Sarili na nila. Bye! Salamat sa panonood!